Ganda po yung naging nabasa kong balita tungkol dito sa Sagip-Saka Act para po sa ating mga magsasaka, mangingisda, na bibili na dapat itong mga local governments para wala ng bidding-bidding at para makatulong sa ating magsasaka at mga mangingisda. Paano po ito? Pakikwento po itong Sagip-Saka Act. Itong Sagip-Saka Act po ay ang enterprise development po para po sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang ibig sabihin po nito ay sila po ay tutulungan po ng kagawaran at ng mga iba pong ahensya ng pamahalaan para maging negosyanteng mangingisda at magsasaka po sila. Para po sila ay maging sustainable na supplier po ng mga produktong pang-agrikultura at pangisdaan sa sangay po ng gobyerno at ganoon na rin po sa ating pong mga institutional buyers. So ito po yung mga private sector. So hindi lang po sila sa gobyerno pwedeng mag-supply, pero pwede din po sa mga pribadong mga negosyo. So ngayon nga po nakalagay nga po dito sa batas at na-emphasize at nasusugan pa po ito ng Executive Order 101 na kalalabas lang po sa Malacanang na nagpapatunay po ng suporta ng ating Pangulo para po sa ating mga magsasaka at mangingisda. So mas pinadali na po kung papaano po ang ating mga magsasaka at mangingisda ay makapagbebenta po sa gobyerno. Meron na po tayong naipalabas sa tulong po ng Government Procurement Policy Board kung ano po ang kanilang mga susundin, ano po ba ang mga requirements at paano po sila makakasali sa gobyerno. Mas madali na lamang po ito at 3 lamang po ang kailangan nilang ipakita. Kung inyo pong mamarapatin ay akin pong isi-share ito. Unang-una po kapag nagkaroon po ng pangangailangan ang gobyerno, kamukha po ng example po sa Department of Education, Department of Social Welfare and Development, at saka po yung mga malalapit na po sa kanilang lugar, yung mga local government unit, yung mga munisipyo po at yung mga provincial hall po nila ng agri-fishery products ay maaari lang po silang magbigay ng kanilang offer. Isusulat lang po nila ano po ba ang gusto nilang isupply, ilan, magkano po ba ang presyo, at kalaki po nito ay meron po silang pinipirmahan na ang tawag po natin dito ay Omnibus Sworn Statement na nakalagay po dito. Ang isa po sa mga nakalagay ay meron po silang kakayahan na isupply yung requirement po ng gobyerno na nangangailangan po ng produktong pangsakahan at pangisdaan. At ang isa pa po ay kailangan po na meron po silang registration, yung tinatawag po namin na Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System or yung FEDIS. Pero sa ngayon po ay meron po kaming transition. So ang alinman po sa mga babanggitin ko na registration or accreditation ay sapat na po. Sa ngayon, ito po ang RSBSA po, yung Registry System for Basic Sector in Agriculture. Meron naman pong ID na ini-issue ang DA. So ito po ay isa sa mga requirements, or pwede rin po yung fish arm na tinatawag. Ito po ay para naman po sa mga mangingisda. Meron din po tayong mga grupo na meron pong civil society organization accreditation, yung rehistro na rin po yun ay pwede rin po nilang ipakita. At yung kung mga coconut farmer naman po sila ay meron din po silang ID, pwede rin po nilang gamitin iyon. Pero yung mga binanggit ko po ay hanggang sa October 22, 2026 sa susunod na taon maaaring gamitin. Kailangan na po nilang magparehistro sa FEDIS para po sa October 23, 2026 ay maaari pa rin po silang sumali.